Ayan, ang ganda pa naman ng ano. Sundan ang isip. Oh, pares tayo. Pareho na naman! Oh, explain. Kakasunod ko kasi sa puso ko, minsan na mabalik ako. Wala ang puso, ay, mali na naman. Wala na parang, parang this time, tama na. Narinig nyo naman yan talaga ang very much trending ang traffic at pinag-uusapan talaga sa lahat ng social media. Of course, yan yung sinasabi ng parang admission ni Kim Chiu and Paolo tungkol sa kanilang situation or relationship. So actually, sabi nga nung iba, mas convinced sila na hindi na kailangan umamin kasi yung ganyan pa lang, yung nakikita pa lang nila, mas okay na. But anyways, ayun na, itong itong Toronto last leg talaga ang tingin ko talagang binuhos ng bonggang-bongga. Kumbaga, nakita natin sa Redwood noon, talagang balikatan. Nakita rin natin sa at ang saya-saya noon, nakita natin sa Anaheim, talagang bonggang, daming kinig. Ang daming kinilig sa Edmonton. Pero this time talagang parang sabi nga, yung ina-expect nila na ito todo, tinodo talaga nila Kim Chiu and Paolo Avellino ang lahat-lahat. But kaya naman sobrang happy, hindi lang ng Kim Pao, kundi ng lahat ng Kim Paulandia, not only sa abroad, hindi lang yung mga nasa Anaheim, Redwood, Edmonton, or Toronto, diba? Hindi lang yung mga yon, kundi lahat. By the way, itong mga compilation lang to, mga nakita ko na lang sa social media, itong mga video. Pero so far, maraming salamat muna sa ito yung mga screen grab lang kasi bongga ito, pinakaklaro sa lahat na nakita kong picture na nagkumalat ngayon. Of course, kay Grace Bew, thank you very much sa iyo. Hindi na ako nagpaalam, pero alam ko namang hindi ka magagalit. Of course. Anyways, ayan na, nakita nyo naman, ano pa ba? Parang, actually, medyo mixed emotion ako eh. Medyo mixed ang aking emosyon. Kasi nga, parang feeling ko, wala tayong aabangan, di ba? Kumbaga sa four legs na yun na ginawang concert, di ba? Sa Redwood, sa Anaheim, sa Edmonton and Toronto. Talagang tayo, yung kumbaga parang ina-expect natin, what next, diba? After ng isa, susunod na isa, ano kayang gagawin? Ultimo yung color na susuotin nila, di ba? Pinag-uusapan, pinagdedebatehan, pinag-uulaan, kumbaga, merong mga pustahan. So, ngayon, natapos na to, parang wala na tayong aasa, wala nang hihintayan, ang hihintay na lang yung next project nila, of course, yung sa Prime na naman, Prime Video. So, yun uli yung hihintay. Medyo matatagalan, di ba? Of course, andyan pa rin naman ang The Alibi. Kaya lang, syempre, iba ito eh. Parang first time in the history nga, again, na merong ganito eh. Merong pa world tour ang isang love team. Kasi marami dati, di ba? May mga show. Pero love team, halos lahat. Kumbaga, sa isang show, nandun lahat ng mga artista. But this time, ang main bida, ang character talaga, ang mga umeksena talaga ay ang dalawang artista lang, si Kim Chiu and Paolo Avellino. Sila lang talaga ang lahat nag-concert. Sabi nga nila, very humble nga sila, sinabi nga nila na hindi man sila mga concert king and queen, but ginawa talaga nila yung magagawa nila, yung best nila para at least mapasaya yung mga tao, which is success, di ba? Success talaga kung yun ang basihan, talagang successful kasi wala yata akong review na nakita, na nag-attend, na nanood ng concert, na hindi sila nag-enjoy. Lahat sila nag-enjoy. Bukod sa nagustuhan nila yung, syempre hindi man sila nag-expect ng mga mala Madonna or Michael Jackson na concert, no? Pero this time, hindi naman yun talaga ang hinanap nila ng Kim Paulandia. Gusto nilang makita ang sina Kim at Paolo sa ganitong moment lang. Di ba sabi nga, kahit nga mag-usap lang yata yung dalawa dyan, maglambingan lang yata, magpakilig lang yata, magkwentuhan, parang okay na eh. Hindi na kailangan yung mag-cartwheel, tumambling, etc. Na katulad ng ginagawa ng iba, yung maraming lifting, para talaga mapag-usapan. Sila talagang, the moment na nagtitigan na sila, nag-holding hands na sila, nagyakapan na sila, especially, yan na, yung itong mga ganyang moment, yung isang mic na lang, at talagang, nako, magtutukaan na yung feeling mo, wala na, sumasabog na ang paligid. Talagang yung Kim Paulandia, parang nawawala na sa kanilang mga ulirat. Ang alam na nilang kayang kumbaga, ang naisip lang nilang magawa ay pumalakpak,
at sumigaw ng sumigaw sa kilig, tumawa ng tumawa. Kaya ang sabi ko, yan na lang ginamit kong thumbnail at title, yung umaapaw ang pagmamahal. Totoo naman, sa totoo lang, sa tagal ko na rin sa showbiz, alam ko na kung yung pinapanood natin ay for ano lang, for for a show, yung mga ganong tipo, yung kumbaga rehearse na rehearse kasi wala kang mafe-feel doon eh. Alam mong parang okay, ang galing naman ito, artista yung ganon. But with Kim Chi and Paolo Avellino, hindi ganon eh. Alam nyo, kahit sa picture lang or kahit sa video lang natin nakikita at hindi personal, kami na nasa Pilipinas, yung tingin pa lang ni Paolo kay Kim Chu, parang ano na eh, parang punong-puno talaga ng pagmamahal, umaapaw talaga eh. Yung lalo yung ganyan no, yung eye to eye, yung parang hindi yan mapepeke eh. Aside from the fact na hindi naman kailangang pekein, 'di ba? Kasi parang go with the flow lang yung dating eh. Yung kung baga sumusunod lang sila sa agos. Pero yun na nga, tsaka tignan mo dito, parang si Paolo talaga, yung laging siya yung always ready, always on the go, always smiling. Sabi sa inyo eh, yung magsasabi na nonchalant si Paolo na hindi pala ngiti. Tignan nyo, iba ang ngiti ni Paolo. Iba ang ngiti ni Paolo pag katabi niya na si Kim Chu. Talagang lahat nung ilang ipin ba yung sinasabi, di ba? Talagang lumalabas. So yung mga ganyan, no? Kaya nga ako lagi ang word na ginagamit ko ay yung destiny kasi ako naniniwala yung destiny eh kasi at first no I was there, nag-attend ako ng press ko nung linlang eh, 'di ba sinasabi ko nga at nandoon naman talaga ako makikita yung mga Q&A ko, wala ni sa hinagap namin na yung para ang question ay leading to a relationship, walang ganon. Ang mga tanong lagi ay kung paano tungkol sa mga ginawa nila, yung kissing scene, etc. Yung mga ganyan, or the love scene, yun ang nakafocus lang. Of course, the relationship with Maricel Soriano, wala talaga ni sa hinagap na parang sinasabi na parang ready na ba kayong maging kayo, yung mga ganyan, or mabigyan ng, like, kasi sa mga pelikula gano'n given the chance, liligawan ba si Kim, walang gano'n, talagang all about the ginawa nila sa series, sa serye, yung sa linlang, pero after that, yun na, nagtuloy-tuloy na, yun yung sinasabing destiny talaga. So this time, yung nakikita natin, pure happiness. Talagang punong-puno ng happiness. Ayun, no, sinasabi ko nga sa inyo, ako kasi, sa dinami-dami, minsan nga kahit sa pelikula, hindi na ako kinikilig. Because, na-witness ko na talaga eh, na halos lahat ng artista from yung mga love team sa ABS, love team sa GMA, kahit nga sa TV5, na-witness ko na rin yung mga love team nila noon. Pero, alam mo yung parang mapapangiti ka lang kasi iba na yung naglalaro sa isip mo. Ako to be honest, sa mga kinikilig ako nung sa bagay ang tagal-tagal na, 'di ba? Yun yung mga ganon. Ito talaga grabe ang kilig. Iba talaga, nag-uumapaw talaga. O yung mga ganyan, tsaka very automatic na lang automatic na lang sa kanila na pag nagkita sila talagang ngumingiti, tumatawa, masaya, etc., etc. So, anyways, wag na natin masyadong pagtalunan pa yung ibang comment. Ako, ayokong tinatackle ayokong bigyan ng chance yung mga basher na, kumbaga, bigyan ng platform yung kanilang mga chika kasi ayokong mabasag yung trip ng marami. Ayokong mabasag yung nararamdaman ng lahat na pagkasaya-saya sa panahon ngayon, di ba? So, wag nating kalimutan na because of that 4 na concert na yan naging masaya ng ilang linggo di ba? So yun nga lang, again, mixed emotion kasi naisip ko ano na kayang susunod na gagawin. So kumbaga back to normal na naman mga kababayan natin sa abroad, back to kanilang mga bahay. Kasi aminin natin at hindi, naging reunion talaga ito ng Kim Paulange. Talagang nagkikita-kita roon. Talagang napakasaya. Isang malaking community ito. Ito yung community na hindi mo gugustuhin layasan or iwanan. Ito yung tipong kahit hindi kayo magkakilala, parang super close kayo. Ako na-witness ko na yan nung nasa Japan nga. Kahit hindi magkakilala sila Jocelyn Tobia, sila Malu. Pero dahil parehas ang puso nila sa Kim Pao, para sila nagkaintindihan agad-agad. Kung susuriin, malaking factor dito ang chemistry nilang dalawa. Sa mga proyekto at public appearances nila, kapansin-pansin ang natural na closeness, yung tipong hindi pilit, kaya madaling kapitan ng fans. Dahil dito, maraming sumusuporta at umaasang may something more kaysa sa pagiging magka-love team lang.
Pero mahalagang tandaan na sa showbiz, minsan ang ganitong kilig ay bahagi rin ng trabaho para mas lalong ma-engage ang audience. Hindi ibig sabihin na lahat ng nakikita ay kumpirmadong romantikong relasyon na sa totoong buhay. Hanggat wala silang malinaw na pahayag, nananatili itong speculation. Gayunpaman, hindi rin may kakaila na kung ano man ang meron sa kanila, romantic man o hindi, ay nagbibigay saya sa fans. At sa industriya, malaking bagay ang ganitong klaseng connection dahil nakatulong ito sa tagumpay ng kanilang projects. Sa huli, ang pinaka-importante ay respeto sa personal na buhay nila. Mas okay na suportahan sila sa kanilang trabaho at hintayin kung may ibabahagi man silang official tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Ang masasabi ko sa balitang nag-uumapaw ang pagmamahalan kina Kim Chiu at Paolo Avellino ay ganito. Una, may basehan kung bakit ganito ang nararamdaman ng fans. Sa mga totoong nangyari, makikita na may sweetness at closeness talaga. Halimbawa, inamin mismo ni Kim na si Paolo ang nagpadala ng flowers noong Valentine's Day na lalo pang nagpaingay ng romantic rumors. Hindi rin sila basta bagong tambalan. Marami na silang projects together. Kaya mas natural ang chemistry nila. Pangalawa, malaking factor ang love team culture sa Pilipinas. Dahil sa sunod-sunod nilang proyekto tulad ng The Alibi at mga pelikula nila, mas lalong napapalapit sila sa mata ng publiko. May world tour pa nga sila na nakatuon sa kanilang tambalan, kaya talagang pinapalakas ang kilig factor. Pero eto ang reality check. Wala pang malinaw na kumpirmasyon na sila na talaga sa totoong buhay. Kadalasan, iniiwasan nila sagutin ng direkta ang status ng relasyon nila. Ibig sabihin, posibleng. Close lang talaga sila bilang partner sa trabaho. O may deeper connection pero pinipiling i-private. Pangatlo, normal lang na ma-hype ang ganitong balita. Sa showbiz, minsan napapalakas ng fans at media ang romantic narrative kahit hindi pa officially confirmed. Hindi ibig sabihin nito na fake, pero hindi rin automatic na real-life couple na sila. Overall take, maganda at nakakakilig ang ganitong balita, pero dapat balanse ang paniniwala. Enjoy ng kilig, suportahan ang projects nila, pero huwag agad gawing confirmed relationship kung wala pang malinaw na pahayag mula sa kanila mismo. Kung tutuusin, mas importante na tunay ang samahan nila kahit anong label pa at patuloy silang gumagawa ng projects na kinagigiliwan ng fans. Kung pag-uusapan ang balitang nag-uumapaw ang pagmamahalan kina Kim Chiu at Paolo Avellino, hindi nakakapagtaka kung bakit ganito kalakas ang reaksyon ng publiko. Lalo na sa Pilipinas na talagang malalim ang kultura ng love teams. Sa totoo lang, may dalawang layers ang ganitong balita. Yung nakikita ng fans at yung posibleng realidad sa likod ng kamera. Unahin natin yung nakikita. Malinaw na malakas ang chemistry nila. Hindi lang ito yung tipong scripted na kilig. May natural na lambingan, komportable sila sa isa't isa, at may mga maliliit na gestures like pagiging maalaga o thoughtful na agad napapansin ng fans. Dahil dito, madaling ma-convince ang audience na may something talaga. At kapag paulit-ulit itong nakikita sa interviews, events at projects, lalo itong nagiging believable. Parang nabubuo sa isip ng fans ang isang love story na gusto nilang maging totoo. Pero dito na pumapasok ang mas kritikal na pagtingin. Hindi lahat ng kilig ay automatic na katumbas ng totoong relasyon. Sa industriya ng showbiz, bahagi talaga ng trabaho ang pagbuo ng connection na aabot sa puso ng audience. Hindi ito panlilin lang, kundi isang anyo ng storytelling. Kapag effective ang tambalan, natural na lalagyan ito ng kulay ng media at fans, minsan hanggang sa magmukhang mas malalim kaysa sa totoong estado. Gayunpaman, hindi rin dapat i-dismiss agad na purely trabaho lang lahat. May mga pagkakataon talaga na ang on-screen partnership ay nagiging totoong damdamin. At kung susuriin sina Kim at Paolo, may mga indikasyon na hindi lang sila basta magkatrabaho. May mutual respect, comfort, at isang class ng emotional connection na hindi madaling i-fake sa matagal na panahon. Ito yung klase ng samahan na kahit walang label, ramdam ng tao. Isa pang mahalagang angle dito ay ang epekto sa fans. Para sa marami, ang tambalan nila ay hindi lang simpleng love team. Nagiging source ito ng saya, kilig, at minsan kahit escape sa stress ng araw-araw. Kaya kapag may ganitong balita, parang hindi lang ito tungkol sa kanila, kundi tungkol din sa emosyon na naibibigay nila sa mga tao. At dito nagiging powerful ang narrative na nag-uumapaw ang pagmamahalan. Pero kailangan ding mag-ingat. Kapag sobra ang expectations ng fans, may tendency na ma-pressure ang mga artista. Kapag hindi nagkatotoo ang inaasahan, minsan nagiging backlash pa ito.
Kaya mahalaga na habang kinikilig, nananatiling grounded ang pananaw. Suportahan sila bilang artists, hindi lang bilang posibleng couple. Sa kabuuan, ang balitang ito ay nakakakilig at may basehan sa nakikitang closeness nila. Pinapalakas ng love team culture at fan enthusiasm. Pero nananatiling hindi pa kumpirmado sa totoong relasyon. Ang pinaka-mature na pananaw dito ay i-enjoy ang kilig, pahalagahan ang connection nila. Pero irespeto kung ano man ang tunay nilang sitwasyon, kahit ito man ay friendship, partnership o higit pa. Kung tutuusin, minsan mas maganda pa nga yung ganitong in-between na estado, yung hindi sigurado pero ramdam. Doon kasi mas lalong nabubuhay ang kilig. May ilang dagdag pang anggulo na pwedeng tingnan sa balitang ito tungkol kina Kim Chiu at Paolo Avellino na makakatulong para mas maging buo ang pag-unawa. Teaming sa career nila. Pareho silang nasa punto ng career na mas mature na ang image. Hindi na sila baguhan, kaya kung ano man ang ipinapakita nilang closeness ngayon, mas grounded at hindi pa bigla-bigla. Ibig sabihin, kung may namuwang deeper connection, mas may timbang ito kumpara sa puppy love stage. 2. Branding ng Kim Pao. Hindi maikakaila na ang tambalan nila ay naging isang malakas na brand. Sa showbiz, mahalaga ito dahil kapag tinangkilik ng masa, nagkakaroon ng sunod-sunod na projects, endorsements at events. Kaya ang narrative na nag-uumapaw ang pagmamahalan ay hindi lang emotional, may strategic value din ito sa industriya. 3. Body language at subtle signals. Maraming fans ang nag-analyze ng mga simpleng kilos nila. Eye contact, paraan ng pag-uusap, pagiging relaxed sa isa't isa. Ito yung mga bagay na hindi scripted, kaya mas pinaniniwalaan ng fans. Pero kahit ganun, hindi pa rin ito solid proof. Interpretation pa rin siya. 4. Privacy versus publicity. Mapapansin na hindi sila sobrang lantad pagdating sa personal na detalye. At ito ay maaring sinasadya. Sa panahon ngayon, may mga artista na mas pinipiling i-protect ang tunay na estado ng relasyon para maiwasan ang pressure at intriga. Kaya posible na kahit may something, pinipili nilang hindi ito i-confirm agad. 5. Fan culture at expectations. Habang lumalaki ang fandom, lumalaki rin ang expectations. Dito nagiging tricky kasi habang kinikilig ang fans, may kasamang pressure na sana maging sila na talaga. Kapag hindi ito natupad, pwedeng magdulot ng disappointment. Kaya mahalaga na i-enjoy ang kilig ng hindi masyadong umaasa sa outcome. 6. Possibility ng slow burn relationship. Kung sakaling may totoong namamagitan, posible na hindi ito biglaan. May mga relasyon na nagsisimula sa trabaho, nagiging friendship hanggang unti-unting lumalim. At kung ganito ang nangyayari sa kanila, mas tumatagal at mas nagiging stable. Sa kabuuan, ang maidadagdag ko, ang balitang ito ay hindi lang simpleng tsismis o kilig. Ito ay kombinasyon ng totoong chemistry, industriya ng showbiz at emosyon ng fans. At Ngayong minsan, araw po, mga ang pinaka-interesante sa lahat ay hindi kung sila na ba, kundi yung journey, Ngayong araw po. kung paano nabubuo ang connection nila. Dahil doon talaga kumakapit ang mga tao.